Kumusta mga ka-cinema recap? Ngayon ay papaliwanag ko ang isang sci-fi thriller movie na pinamagatang The Shrinking Man. May mga spoiler sa video na ito, kaya mag-ingat at magpatuloy lamang kung handa na kayo. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kay Paul, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumalangoy sa dagat. Habang lumalangoy siya, may napansin siyang kakaibang parang higanting funnel o buhawi sa kalangitan. Hindi niya namamalayan na may mga bula sa tubig na unti-unting bumubuo ng bilog sa paligid niya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bigla rin itong naglaho na parang walang nangyari. Matapos ang kanyang paglangoy, bumalik si Paul sa kanilang bahay na matatagpuan malapit sa baybayin. Pagsapit ng 2 ng Mayo, nagtungo si Paul sa kanyang trabaho. Siya ang may-ari ng isang kumpanya ng paggawa ng mga barko. Abala ang mga manggagawa sa pagtupad ng isang napakahalagang order. Ang proyektong ito ang magpapasya kung magpapatuloy pa ang kanilang negosyo o tuluyan itong babagsak. Matapos suriin ang kalagayan ng kanyang mga tauhan, sumakay siya sa kanyang sasakyan at umuwi. Iniwan niya ang ingay at kaguluhan ng lungsod upang balikan ang tahimik na buhay sa tabing dagat. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa na si Alice at ng kanyang anak na si Mia. Mukhang masaya at maayos ang kanilang pamilya. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Paul na hindi na umaagos ang tubig mula sa gripo sa kusina. Kaya naman bumaba siya sa basement kasama ang kanyang anak na si Mia upang tingnan ang problema. Gusto sanang sumunod ng kanilang alagang pusa na si Tofu, ngunit hindi nila ito pinayagan. May aquarium kasi sa basement at may isda roon na maaaring atakihin ni Tofu. Habang abala si Mia sa pagmamasid sa isda, inayos naman ni Paul ang boiler na may tagas na tubig. Habang nasa basement sila, biglang nagulat si Mia nang makakita ng gagamba. Agad niyang hiniling sa kanyang ama na patayin ito. Ngunit tumanggi si Paul. Ipinaliwanag niya na mahalaga ang mga gagamba dahil sila ang pumapatay sa mga lamok at langaw na maaaring magdulot ng problema sa bahay. Pagkatapos nito, naglaro ang dalawa ng isang nakakatawang laro. Nagkunwari si Paul na isang halimaw. Nagpanggap siyang kakainin si Mia dahilan upang mapahagalpak ito sa tawa. Pagbalik nila sa itaas ng bahay, nagsimulang magluto si Paul. Pagkatapos ng hapunan, nagkaroon ng masayang sayawan ang buong pamilya sa sala. Nang makatulog na si Mia, nagpatuloy sa pagsasayaw sina Paul at Alice. Kalaunan ay nagtungo sila sa kanilang silid upang magpalipas ng oras bilang mag-asawa. Noong 5 ng Mayo, nagising si Paul at naligo. Habang naliligo, napansin niyang tila mas mataas na ang shower head kaysa dati. Pagkatapos ay nagsuot siya ng kanyang kamiseta. Doon niya napansing medyo maluwag na ito sa kanya. Kaya kumuha siya ng ibang damit. Pagdating sa trabaho, nalaman niyang muli na namang naantala ang bayad para sa kanilang order. Lubos siyang nabahala at nainis dahil dito. Pagsapit ng gabi, kahit masama ang kanyang pakiramdam at mood, napilit siya ni Mia na ikwento ang isang bedtime story. Binuhat pa niya ito sa kanyang likod bilang paglalaro. Noong 7 ng Mayo, napansin ni Paul na lahat ng kanyang damit ay sobrang luwag na sa kanya. Napansin din niyang malaki ang ibinaba ng kanyang timbang. Dahil dito, labis siyang natakot at nag-alala. Nagpasya siyang magpatingin sa doktor. Doon ay nakatanggap siya ng nakakagulat na balita. Ang kanyang taas ay naging 176 sentimetro na lamang. Ayon kay Paul, 180 sentimetro na ang kanyang taas mula pa noong siya ay 18 taong gulang. Ipinaliwanag ng doktor na maaaring dulot lamang ito ng edad at stress. Iginiit din ng doktor na wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit hindi sumang-ayon si Paul. Para sa kanya, napakalaki ng 4 na sentimetrong nabawas sa kanyang taas. Pabiro pa niyang sinabi na ang 4 na sentimetro ay hindi maliit na bagay. Kalaunan, habang nasa trabaho si Paul, napansin niyang masyado na ring malaki ang kanyang helmet para sa kanya. Dahil sa mga pagbabagong ito, lalo siyang nababalisa at hindi na makatulog sa gabi. Kaya naman nagpasya siyang gamitin ng produktibo ang kanyang oras. Nagsimula siyang mag-ehersisyo upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Noong 20 ng Mayo, naliligo si Paul nang mapansin niyang tila napakataas na ng shower head kumpara sa kanyang taas. Bukod pa rito, dumulas din ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang numinipis na daliri. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita siya sa kanyang asawa. Pareho silang natulala nang mapagtanto na mas matangkad na ngayon si Alice kaysa kay Paul. Dahil dito, labis silang nag-alala at agad na nagtungo sa ospital. Doon ay isinailalim si Paul sa iba't ibang pagsusuri. Ngunit sa kabila ng maraming test, hindi pa rin malaman ng mga doktor kung ano talaga ang problema niya. Ayon sa lahat ng resulta, malusog naman si Paul. Ang tanging kakaibang bagay na nakita nila ay ang pantay-pantay na pagliit ng lahat ng sukat ng kanyang katawan. Dahil napagod na siya sa walang katapusang pagsusuri, umalis si Paul sa ospital nang walang pahintulot. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumiit si Paul. Sinubukan pa niyang gawing biro ang sitwasyon. Sinabi niyang baka panahon na para sumali siya sa sirko. Sa puntong iyon, halos kasing laki na lamang siya ng kanilang alagang pusang si Tofu. Nag-aalala si Alice na baka atakihin ng pusa ang kanyang asawa. Kaya naman nagpasya siyang palabasin muna si Tofu sa bahay. Noong 30 ng Hunyo, si Paul ay lumiit na hanggang sa humigit kumulang 40 sentimetro na lamang ang taas. Mag-isa siyang naiwan sa bahay ng araw na iyon. Habang nasa loob siya, napansin niyang nakatingin si Tofu sa kanya mula sa kabilang panig ng salamin ng bintana. Tila pinagmamasdan siya ng pusa nang may matinding pag-usisa.
Biglang napansin ni Paul na may taong nagbubukas ng pinto. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo upang magtago. Nagtungo siya sa ilalim ng isang kama upang hindi makita. Doon niya nalaman na ang taong pumasok ay isang realtor. Ipinapakita ng realtor ang bahay sa mga posibleng bibili nito. Ipinaliwanag ng realtor na ibinebenta na ng may-ari ang bahay. Ayon dito, nawawala na raw ang asawa ng may-ari at napakarami ng alaala sa bahay na iyon. Sa isip ni Paul, sinabi niya, "Hindi ako nawawala, lumiit lang ako." Pagkaraan ng ilang oras, umuwi si Alice. Pinagalitan siya ni Paul dahil hindi siya nito binalaan tungkol sa mga bisita. Nagalit din siya dahil nagdesisyon itong ibenta ang bahay nang hindi man lang siya sinasabihan. Ipinaliwanag ni Alice na wala na siyang ibang pagpipilian. Ayaw kasi ni Paul magpatingin sa mga doktor. Bukod pa rito, wala na silang paraan upang mabayaran ang mortgage ng bahay. Si Paul kasi ang pangunahing kumikita para sa kanilang pamilya. Sumagot si Paul na ayaw niyang maging parang isang laboratory test subject. Hindi rin niya itinuturing ang sarili na may sakit. Dahil dito, pilit siyang pinapaintindi ng kanyang asawa kung gaano kaseryoso ang kanilang sitwasyon. Ngunit sumagot si Paul ng pabiro. "Gravity? Nakakatawa naman yan." Noong 5 ng Hulyo, inilagay ni Mia ang kanyang lumiit na ama sa loob ng isang dollhouse. Doon ay maaari siyang mamuhay ng mas ligtas at mas komportable. Habang iniikot ni Paul ang kanyang bagong tirahan, sinubukan niyang pasayahin ang kanyang anak. Nagbiro siya at sumayaw kasama ang isang manika upang aliwin si Mia. Ngunit maya-maya gusto ni Mia na maglaro ng halimaw. Umungol at sumigaw ito na parang isang halimaw. Dahil napakaliit na ni Paul, sobrang lakas ng sigaw para sa kanyang maliliit na tainga. Nasaktan ang kanyang pandinig dahil dito. Agad namang nakonsensya si Mia. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang ama. Nang gabing iyon, umakyat si Paul sa kama kasama ang kanyang asawa. Kinailangan niyang akyatin ang kamay ni Alice upang makarating sa higaan. Sa kanyang paningin, napakalaki na ngayon ang kamay ng kanyang asawa. Parang isang higanting kamay kumpara sa kanyang napakaliit na katawan. Noong 10 ng Hulyo, gumawa si Paul ng isang maliit na lubid na may kawit gamit ang mga gamit sa pangingisda. Dahil sa kanyang napakaliit na laki, lalo nang naging mahirap para sa kanya ang paggalaw sa loob ng bahay. Sa sandaling iyon, palihim na nakapasok si Tofu sa bahay sa pamamagitan ng isang maliit na pinto. Dahil dito, muling natakot si Paul sa kanilang alagang pusa. Habang sinusubukan niyang iwasan ang hayop, aksidenteng natapakan ni Paul ang isang kawit at nasugatan ang kanyang sarili. Tinanggal niya ang kanyang dugo ang damit. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang karayom sa pananahi bilang sandata. Agad siyang tumakbo pabalik sa dollhouse para magtago. Ngunit hindi tumigil si Tofu sa paghabol sa kanya. Upang mailigtas ang sarili, gumulong si Paul sa isang siwang sa ilalim ng pinto ng basement. Itinaas naman ni Tofu ang kanyang paa upang atakihin siya. Dahil dito, nahulog si Paul sa hagdan. Tuluyan siyang bumagsak sa isang basurahan sa basement. Makalipas ang ilang oras, umuwi si Alice. Napansin niya ang duguang damit ng kanyang asawa na nakahandusay sa sahig. Agad siyang nag-alala at nagsimulang hanapin si Paul. Nilibot niya ang buong basement. Samantala, desperadong sumisigaw si Paul upang tawagin ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa sobrang liit ng kanyang katawan, hindi siya marinig ni Alice. Sa pagkakataong iyon, dumating din si Tofu. Sinubukan ni Paul na kunin ang atensyon ng pusa upang mapansin siya ng kanyang asawa. Ngunit mali ang naging interpretasyon ni Alice sa nangyayari. Inakala niyang pinatay at kinain na ni Tofu ang kanyang asawa. Dahil dito, labis siyang nalungkot at umakyat na lamang pabalik sa itaas ng bahay. Samantala, naiwan si Paul na mag-isa sa basement. Matapos magpalipas ng buong araw sa loob ng basurahan, gumawa siya ng panibagong damit para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nakalabas siya mula sa basurahan upang siyasatin ang paligid ng basement. Mula sa kahon, dahan-dahan siyang lumakad sa tila napakalawak na mundo ng basement. Habang naglalakad, nakita niya ang karayom na nahulog kasama niya kanina. Kinuha niya ito dahil alam niyang maaari niya itong magamit bilang sandata at proteksyon sa kanyang mapanganib na sitwasyon. Naghanda si Paul at hindi nagtagal ay narinig niya ang tunog ng isang gagamba. Kaya dali-dali siyang pumunta sa tumutulong boiler upang pawiin ang kanyang uhaw at bahagyang maghilamos. Kinaumagahan, nakarinig si Paul ng ingay sa itaas. Kaya tumakbo siya papunta sa hagdan. Ngunit nabigo siyang makuha ang atensyon ng kanyang pamilya. Narinig niyang sinasabi ni Mia na gusto nitong bumaba sa basement upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ina. Napagtanto ng lalaki na masyado pang maaga upang sumuko. Nakakita siya ng isang piraso ng puting tisa na ginamit niya upang isulat ang kanyang pangalan na Paul sa sahig. Napakaganda ng plano, ngunit mayroon itong isang malaking problema. Walang sinuman sa pamilya ang bumababa sa basement. At dahil ipinalabas ang pelikulang ito noong 2025, malamang ay hindi pa sila marunong magbasa. Kalaunan ay nakaramdam ng gutom si Paul at nagsimulang maghanap ng makakain. Habang naghahanap, nakakita siya ng isang bitag para sa daga na may nakalagay na piraso ng keso bilang pain. Habang nilalapan ng ilang langgam ang keso, itinaboy niya ang mga ito gamit ang kanyang karayom. Pagkatapos ay naghulog siya ng isang pako sa bitag upang subukang paandarin ito. Pagkaraan nito, sinimulan ni Paul na kainin ang keso. Habang kumakain siya, isang gagamba ang lumitaw sa itaas niya at sinimulang takutin siya. Kaya napilitan ng lalaki na gumawa ng ingay upang mapaalis ito.
Kalaunan, sinubukan ni Paul na butasin ang isang bahagi ng karton malapit sa aquarium. Ginamit niya ang isang pako, isang piraso ng basahan at isang takip ng bote na may lamang tubig upang makatulong sa kanyang plano. Bagamat matagal ang proseso, nagawa niyang palambutin ang karton sa pamamagitan ng pagbabad dito. Dahil dito, nakagawa siya ng butas at nakapasok sa loob. Napansin ni Paul ang isang kahon ng posporo sa gitna ng mga kalat at mga gamit sa opisina, ngunit hindi niya ito maabot. Wala siyang sapat na lakas upang maitulak ang librong nakaharang sa kanyang daraanan, kaya hinarangan niya ang labasan at nagpa siyang manatili roon magdamag. Noong ika-15 ng Hulyo, nakarinig si Paul ng mga ingay sa itaas, kaya sinubukan niyang kunin ang atensyon ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpukpok ng pako sa isang paperclip, ngunit nabigo ang lahat ng kanyang pagsisikap. Narinig niya ang pag-uusap ng kanyang asawa sa telepono at nalaman niyang naibenta na ang bahay at malapit na silang lumipat. Nang mapagtanto niyang wala nang saysay ang paghihintay, nagpa siya si Paul na maglasing. Lumapit siya sa imbakan ng alak sa basement. Matapos butasan ng tapunan ng isang bote gamit ang kanyang karayom, sinahod niya ang tumutulong alak gamit ang isang didal at ininom ito. Gayunpaman, sumama agad ang kanyang pakiramdam dahil sa alak at kaagad siyang nagsuka. Sa sandaling iyon, napansin ni Paul na pinagmamasdan siya ng gagamba. Mas malaki na ngayon ang nilalang kaysa sa kanya. Kaya inarmasan ni Paul ang sarili ng isang karayom at umakyat sa ibabaw ng aquarium bago hamunin ang gagamba sa isang laban. Ilang sandali ang lumipas, nagulat niyang muli ng gagamba si Paul at naging dahilan ito upang mahulog siya sa tubig ng aquarium. Habang nasa loob ng aquarium, naalala niya kung paano siya dati sumisisid sa dagat at sinubukan niyang makahanap ng sandali ng kapayapaan. Habang pinagmamasdan niya ang gintong isda, nakaramdam siya ng kasiyahan. Pag-akyat niya muli, ibinuhos niya ang pagkaing isda na nasa isang timba. Ngunit hindi niya pinangahasang tikman ito. Kalaunan, bumalik si Paul sa kanyang pinagtataguan kung saan muli niyang nakatagpo ang gagamba. Naghihintay ito sa dilim na parang isang mandaragit. Gumanti si Paul gamit ang kanyang karayom at mabilis na tumakbo palayo. Pagkatapos ay nagtago siya sa likod ng isang estante ng mga libro. Ngunit patuloy siyang hinabol ng gagamba at maging isiniksik siya nito laban sa isang pader. Sa isang sandali ng matinding desperasyon, kumuha si Paul ng isang matulis na piraso ng kahoy upang ipagtanggol ang sarili. Itinarak niya ito sa mukha ng nilalang at nasugatan ang isa nitong mata. Ngunit marami pa itong natitirang mga mata. Kalaunan, umatras ang gagamba. Upang tuluyan itong mapaalis, sumigaw si Paul ng malakas. Dahilan upang mabilis na tumakbo palayo ang hayop. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Paul ang mga piraso ng papel na nakita niya sa kahon ng kanyang pinagtataguan. Nagawa niyang makuha ang isang kahon ng posporo at sa kabila ng hirap, nakapagsindi siya ng isang posporo upang makagawa ng apoy. Nagpainit siya sa munting apoy kasama ang isang laruang sundalong yari sa lata na pag-aari ng kanyang anak na babae. Inamin ni Paul na labis niyang namimiss ang kanyang anak. Hiniling niya sa laruang sundalo na sabihin dito na mahal niya ito at buhay pa rin siya. Noong ika-20 ng Hulyo, ipinagpatuloy ni Paul ang kanyang miserableng pamumuhay at wala siyang balak sumuko sa kapalaran. Nang makarinig siya ng ingay mula sa itaas, agad siyang tumakbo patungo sa hagdan. Sinubukan niyang makuha ang atensyon ng isang lalaking bumababa sa basement. Gayunpaman, ang malalakas na yabag ng higanting lalaki ay halos nagpabingi sa munting si Paul. Nagdulot ito ng matinding sakit sa kanyang mga tainga. Nang mawala ang tunog ng mga yabag at muling tumahimik ang paligid, napansin ni Paul na wala na ang isda sa aquarium. Lubos itong nagpalungkot sa kanya. Noong ika-2 ng Agosto, nakita nating lalo pang lumiit si Paul. Dahil dito, maging ang mga lamok ay mistulang mga higante na sa kanyang paningin. Habang pinagmamasdan niya ang paglipad ng mga insekto, napansin niya ang isang kulambo o lambat sa bintana ng basement. Doon niya napagtanto na maaari siyang makatakas sa pamamagitan nito. Pinag-ipon ni Paul ang lahat ng kanyang natitirang lakas at umakyat sa kahoy na paa ng estante. Nang marating niya ang tuktok, huminto muna siya upang habulin ang kanyang hininga. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo at tumalon patungo sa batong pader ng basement. Ang pagitan ng mga bato ay napakalawak na ngayon para sa kanya, na parabang isa itong daan sa kabundukan. Hindi nagtagal, nang dumilim ang paligid, narating niya ang boiler at natuklasan ang pugad ng isang gagamba sa malapit. Sinubukan ng lalaki na maingat na umiwas sa sapot, ngunit aksidente siyang nadikit dito. Dahil dito, dahan-dahang gumapang ang gagamba palapit sa kanya. Hindi na ito isang ordinaryong gagamba, kundi isang napakalaking halimaw. Sa sobrang takot ni Paul, napaihi siya sa kanyang sarili at inihanda ang sarili sa nalalapit niyang kamatayan. Ngunit sa huling sandali, umatras ang gagamba. Maaaring hindi siya napansin nito dahil sa nasugatan nitong mata o baka naman naawa ito sa kanya. Dahil dito, ipinagpatuloy ni Paul ang kanyang paglalakbay. Sa wakas ay narating niya ang lambat sa bintana, ngunit masyado pa rin siyang malaki upang makalusot sa mga butas nito. Kaya wala siyang magawa kung di maghintay hanggang kinaumagahan upang lalo pang lumiit. Kinabukasan, noong ika-7 ng Agosto, nagising siya dahil sa banayad na paghipo ng isang langgam sa kanyang binti. Muli ring lumapit ang napakalaking gagamba sa kanya. Sa kabutihang palad, sapat na ang kanyang pagliit upang makalusot sa lambat. Nakatakas siya habang ang gagamba ay masyadong malaki upang makasunod. Sa wakas, nakalabas si Paul sa mundo sa labas. Ngunit mas marami pang panganib ang naghihintay doon.
Malaya siyang naglakad sa lupa at huminto sa tabi ng isang patak ng tubig. Pagkatapos ay napansin niya ang isang puting paru-parong lumilipad papalapit sa kanya. Sa kanyang isipan, nagmuni-muni siya at sinabi sa sarili na sa wakas ay nakalabas na siya sa kanyang kulungan. Hindi na rin siya natatakot sa anumang bagay. Ngunit baka magbago ang isip niya kapag nakatagpo siya ng mas nakakatakot na nilalang. Matapos lumipad palayo ang paru-paro, tumingala si Paul sa mabituing kalangitan. Muli niyang naalala at pinangulilaan ang kanyang anak na si Mia. Samantala, si Mia naman ay nakatanaw rin sa parehong mga bituin mula sa ibang lugar.